Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Welcome back sa klase natin. Let's proceed to our main topic, which is steel bar. Steel bar, what is steel bar by the way? Steel bar is 10 times stronger than the concrete. That's why we used to partner it in concrete to break bond and strengthen our column or structure. Okay. This table. The table it means yung 8 mm natin ng diameter ng steel bar with 5 meters long ay may equivalent kilogram na 1.98. Bakit nga ba kinukuha natin yung mga bigat na ito? Kasi syempre, pag gagawa tayo ng structure, mag-a-adjust sa load ng column na gagamitin natin. Ano nga ba yung mga gamit ng mga diameter na yan? From 8 mm and 10 mm, madalas usually ginagamit siya sa slabs, masonry, saka stira. And 12, 13, and 16 lugs na ginagamit. Yung pattern dito. Parang stick ko. Pero may may purpose yan, ba't may lugs? Yung every steel bar natin. Bakit? Diba? Kasi pag plain lang siya, mag-i-slip out siya sa concrete natin. Ang kinocompute dito, from 8 mm diameter, ng ating steel bar, meron siyang maximum lug na 7. Ibig sabihin ito, spacing na ito, 7.8 mm yan don't forget. Tapos yung height minimum tsaka yung tolerance minimum, way back sa ating M3, ginagamit siya yung minimum and maximum tolerance. Ibig sabihin itong height ng lugs natin, mag-range lang, siya, acceptable lang siya, pwede siyang mag-range into 0.3 mm to ibig sabihin nito, may range lang siya na ganito na requirement sa 8 mm na diameter ng ating steel bar. Tapos ano naman itong max value summation of lugs gap? Okay, clarify ko lang po. Yung pag-compute po ng spacing ng lugs natin, from center po ng lug, ito po, yung gitna niyan. Tapos yung gitna din po na ito, yun yung tinutukoy na spacing of lugs. And dito naman po sa max value, summation of lugs, yung gap lang po ito. Yung end lang po ng each lug, meron siyang 5.5. Yan. Ganun din po ang pagbabasa simula sa 36 mm ng diameter niya. Okay. Table number 3, yung 3-2A, mechanical properties. Ito naman yung dalawang class ng ating steel bar. Meron tayong weldable and non-weldable. Paano nga ba nila nalalaman yung kung weldable o hindi yung steel bar? Pag bibili kayo, usually, diba ito, dulo ng ating steel bar. May tinted yan na possible white, green, orange, or yellow.
Ano nga ba nire-represent ng mga color na yan pag nakita nyo sa steel bar natin? Both tinted yan ah. Either white, green, orange, yellow siya, both ends ng ating steel bar. Consider siya as regular. Regular steel bar. Okay. Tapos paano naman malalaman kung weldable yung ating steel bar? Usually may tinted siya na red. Always remember na kahit anong color na nakatinted doon, basta may red siya, considered siya as weldable. Ganun. Para kung malaman. Tapos yun sa grading natin, nakikita nyo, 230. Ano ba itong PNS? Ito yung Philippine National ano natin, standard dito sa Philippines. Ito kasi yung pagbabasa natin dito. Grade 230. Pero ito yung sa American Standard, which is yung meaning nito is American Society Testing Material. Ang tawag po nila sa 230 na grade is grade 33. Ito lang po yung equivalent niya sa ginagamit natin. Ano naman itong minimum yield? Megapascal natin. 230 per ano dito, yung pag-compute na ito for force per unit. Ibig sabihin, ang sinusukat na itong 230 natin, yung strength ng bakal natin bago siya mag-bend. Ibig sabihin, pag sumobra na dito, magbe-bend na siya. Ito lang yung kaya niyang capacity, 230. Pero pag mas mataas na grade, mas mataas na strength ang meron siya. Tapos yung sa specimen natin, yan lang yung ginamit na example sa ating table. Yung ginamit niya is diameter of 25 mm. Okay? Ito po yung pinag-testingan niya. And ano naman itong elongation natin? 18% per percent. Ibig sabihin, nag-i-stretch yung steel bar natin na grade 230 ng 18%. Yun lang yung maximum stretch na kaya ng steel bar, 18%. And yung dun naman sa ibang grade, usually dun sa weldable, kung mapapansin nyo, the lower the grade, the higher the percentage of elongation. Elongation is the stretch. Tapos yung bending angle, tested in 180 degree. Kung mapapansin nyo, puro 180 degree means ang steel bar na yan is tested na ganitong angle lang. Paano naman nasabing 180 yan? Kasi isipin nyo may dito. Ito yung kung saan nag-end yung bakal sa ating object na circle. Ito. At ito. Ilan ba ang total nito? 180. Hindi naman pwede, basta-basta pwede maglagay ka dyan ng pin mo. May correspond siyang diameter of pin. Kaya po meron tayong D-nominal specimen. Ano ba itong 3D, 4D, 5D na yan tinutukoy natin? Pag 3D means multiply by 3 yung diameter ng steel bar na ginagamit natin. For example, gumamit tayo ng 16 mm na diameter. Tapos times nyo lang siya sa 3. Ilan po? Ilan? 48. Yun. Ibig sabihin, itong stretch na ito, 48 siya. Gets po ba? 48 mm yung expand nito. Okay. Let's proceed po sa steel bar markings. Sa ating steel bar markings, meron po tayong
main ribs. Ano po ba yung ribs? Ito yung vertical line na makikita natin sa steel bar. Ito. Tapos yung initial na of manufacturer. Pwede rin, iba-iba po yan, depende po sa pinagkunan or supply natin. Yung bar size, 6. Dito sa table na ginamit natin is American Standard yung ginamit na size. Tapos yung steel type. Yan. Yung N, I'm not mistaken, billet po yung meaning yan. Tapos yung A po, axle. Tapos yung grade mark, ito, naka-indicate dito yung American Standard, which is yung grade 60 at saka yung grade 75. Ito po. Equivalent siya sa Pilipinas na 520. Tsaka, yan, 420. Markings lang po, para po ma-familiarize tayo pag sakaling maka-encounter tayo ng ganito. Since malapit na yung OJT natin. Tapos yung bar slice hooks and bend. Tension bars tsaka compression bars. Ano nga po ba yan? Bago tayo mag-proceed sa computation. Ganito yan. Ang compression, siya yung stretching portion ng column natin, tsaka yung tension bar, tension portion natin, yun yung sa stretch. Yung compression, yun yung nagko-compact na yung object. Like, Mare, ito po yung column natin. Dito banda sa gitna na to, nag-compress siya. Yan, compression yung part na to. And dito naman, sa portion na to, stretch. Kasi nga, nag-widen siya. Dito, nag-stretch siya dito. Tapos dito, compression. Gets po ba? Paano yung pinagkaiba ng dalawa? Gets? Walang katanungan. Tsaka, balik tayo dito sa computation. Pag tension bars ang kinukuha natin, yung standard po na equation niya is 25. Tapos yung sa compression bar naman po, ang ginagamit is 20. Mas malaki yung sa tension bars kasi nga dito yung nag-i-stretch yung bakal natin. And compression, since nagko-compact siya, hindi niya na kailangan i-bigyan ng allowance. Tapos yung bar size, usually yung mga 16 mm, yung kanina natin binisal, 8 mm. And ano naman itong 150 na nandyan? Usually, di ba pag gagawa ng sira, hindi pa ganyan. Ayun daw. Ito yung sobra. Yung nag-hook. If possible, pwede siyang 75 mm by 75 mm ito. Kaya total siya ng 150 mm. Bali, siya lang yung hook. Kasi nga, nag-revert tayo sa bar slices tsaka hooks. Okay, dito naman, paano natin kukumputin ito? Dito muna sa classification ng tension bars. Sa tension bars, for example, we have 16 mm times 25 kasi tension bar ang kinukumpute natin. Equivalent siya ng 550 mm. And same din dun sa compression. Pero ang ibahin lang natin yung 20 since yung standard na computation natin sa compression is 20. Diba? Napapansin nyo din discrepancy ng dalawa. Mas may allowance yung sa tension, mas compress, syempre sa compression bar. Yun na. And dito naman po sa computation ng mga hooks tsaka slices natin. Paano nga ba kinukompute? For example, ito po yung ating bend bar. Ito po. Sabi dyan, kinuha yung
length na ito, which is the length, obviously, and the n represent to, unahin muna natin, yung d, diameter. Tapos yung L, syempre length. Tapos yung H dyan, yan yung hook. Tsaka yung N, yan naman yung bend. Ayan, bend. So ang kukumpitin natin dito sa bend, given na siya, which is yung ND, N is equal to 5D, means, for example, gumamit tayo dito ng 16 mm, 16 mm. And dito naman po sa ating computation, 5, tapos diameter, tapos equal. Ano po ba yung diameter natin? 16 mm. So times po natin siya sa 5. Ano po nakuha niyo sa 5? 80 mm. Alin ang 80 mm dito? Ito pong nag-bend dito from upper part po ng ating steel bar hanggang dito lang. Ibig sabihin, pag i-consider natin yung plus 80 mm pag bibili tayo ng bakal. Pare, we need 1 meter of steel bar plus 80 mm para po dito sa ating bend. Ganon din po sa ating hook, which is H is equal to 90. Para 16 natin, papalitan lang natin ito. Sabihin natin 9. Ilan po nakuha nyo? 144. 144. Ibig sabihin, ang tinutukoy nyo dito 144 ay ito, yung naka-dimension dito hanggang dito. I-add na lang tong 3D, which is yung 3 tapos times the dimension na ginamit natin sa ating steel bar. Tapos ipag-add lang yung dalawa. Gets po ba? Yes. I-add lang natin. Kasi ang kinukuha lang natin dito yung allowance na kailangan natin i-consider. Okay. Ito naman, paano natin kukuhain ito? Kung ganyan. Paano natin nasabing A plus 2B plus C plus D minus 2R tsaka minus 4D. A, di ba, din-bring down niya yung A plus 2B dahil dalawa yung B dyan na nakikita niyo. 2B, Left and right. Tapos isang C, yan, isang C. Tapos plus D, bakit minus 2R? Kasi 2R ito yung radius. Eh, bakit dalawa lang radius? Kasi nga, half lang siya, 90 degree lang yung ginamit natin. Both side, ganun siya. Para hindi ma-represent o maintindihan nyo, ma-visualize nyo maayos. Mag-think kayo na isang circle, tapos hatiin nyo siya sa 4. Anong angle to pag dito? 90. Eh, inad yun dito. 180. Ilan? 180.
Eh dito, and 360 diba? 360. Gagamit na tayo ng ganun, yung D na method. Pag umabot na ng 90 degree yung ating angle, considered na siya as 1D. Kaya po naging 4 yung D natin. 4D, ibig sabihin multiply by 4 yung current diameter ginamit. Eh bakit naman 2R? Kasi every arc na nagagawa natin, may equivalent siya na 1/2. 1/2 of measurement. Eh, 4 yung nakita nyo may arc dyan. It means 1/2 plus 1/2, 1 na siya. Plus yung i-add nyo na sa baba na 1/2 din, 2 na siya. Gets po ba? O paano nakuha? O paano, bakit naging 2 yung radius natin? At saka bakit siya minus, di ba? Bakit hindi siya inat? Kasi nga, kung mapapansin nyo, yung pag-dimension niya, kinuha niya na yung sa baba, pinaka-height, tsaka yung sa top. Minus lang yung sa radius. Okay, dito naman. Ganun din, na-explain ko na yung A plus B tapos 1/2. Alam niyo na ba 1/2? Bakit po 1/2 ulit? Isang bend. Every 90 degree na nag-bend, 1/2. Ganyan. Tapos bakit D lang? Bakit D lang dito siya sa ano? Bakit? Gets po ba? Kung bakit po naging D na lang siya dito? At wala siyang value. Kagaya dito. Kasi di ba sa kanina sinabi ko na 90 degree, consider natin siya as 1D. Kaya D lang siya. Kasi nga, isa lang yung nag-90 degree sa kanya. Give tayo ng isang example. Paano naman kung 45 degree? Hindi siya nag-90. Ganito. Saan natin madalas nakita itong ganitong bend ng steel bar? Tesla. Bicycle. Okay. Paano pag 45? Paano natin kukumputin? Halimbawa, may measure siya dito na A. Tapos, dalawang B. Dalawang tingin nyo, paano natin siya i-narrate using the method? Anong kukunin natin? A plus A plus 2B plus C Plus C. plus B plus Paano naman natin? Paano ito makukuha? Eh 45 siya. Hindi siya nag-exceed dito sa 90 degree natin. Tama. 1/4. Ano po bang kalahati ng 1/2? 1/4. Di ba pag bibili tayo ng illustration board? 1/2. Sumunod doon, 1/4. Eh, 1/4. Ito. 4 to. Yung nag-bend dito. 4 na ilan? Ilan sa tingin niyo yung naging radius? Isa. 1.
Tama, 1. Bakit po naging 1? Kasi ito po, hatiin po yung 90 degree. Yan. 1/4 to. 1/4 plus 1/4, 1/4, 1/4. Eh, apat po yung nakita niyong nag-1/4 dito sa ating illustration. 1/4, 1/4, 1/4. Ilan na po yun? Pag pinag-add natin. 1 whole. So, ang ilalagay natin dito, 1 1. R. Oh. Eh, paano naman yun sa diameter? Hmm? Bakit naging nila? 4D. 2D. Kasi 45 lang yun. Ang kanina, yung rule natin, 90 degree. Isang Oo. Nagilan po ba siya? Apat pero puro 1/4 kaya hindi. Tama. Galing na mo ba? Oo. Oh. Nagets po ba yung kung paano natin i-derive yung ating? Saan kayo naguluan? Proceed na tayo sa last part. Yung table 3.3 3-3 pala. Areas naman po yung ating kinocompute dito. For example po, may ano tayo, column. Ito po yung kinocompute sa kanya. Ito po yung bakal. Ngayon, kukomputin po natin yan. Ang kinocompute po kasi dito sa area is yung nasakop na itong scale bar na to. Eh, dito siya. Yun yung standard na millimeter squared. Paano nga ba kinocompute yan? Area is equal to pi times yung diameter. Pi namin. Pwede natin nagiging na lang. Plus 4. Bakit 4? Saan ba nakuha yung 4? Di-divide siya sa 4. Kasi may apat na segment yung ating below. Kaya 1, 2, 3, 4. Di-divide siya sa 4. Okay, try nyo. Kung nga gumamit tayo ng 16mm na steel bar. Tapos apat ng number. Try nyo po. Bali ng pi natin 14 times 16 divided by 4. $12.56. 56. Mali ba? Saan ba galing yung 3/4? 5. Pi. Bali ng pi natin. Okay. Ang alam ko lang kasi din. Okay, yung 6 muna. For example, di ba 6 mm. Tapos 1. Try lang natin. 1 tapos divided by 4 equal siya ng 13. 14 equal siya ng nasaan yan natin? 28.9 28 26 3.40 times 4.71. divided by 4. 4.7. Ay, mali pa. Iyanan po muna pala natin. Nalalaman. Squared pala to. Sorry. Hindi na pala kasi na
Yung kanina yun, Hindi. eh, Ah, sa six. yung equivalent ng millimeter squared natin is 28, may round off lang siya. 28. Try nyo naman ito. Yung sa standard na column. 16 watts. Okay. Gets po ba kung paano kunin yung area? Ibig sabihin, sa column natin, ito, yung sakop lang ng mga steel bar na to is kung ano yung nakuha natin value. Like yung sa 201. Eh, how about pag, 4 bars yung ginamit natin? 16 pa rin ba? 800 to 4. Ilang lumabas? 800 to 4. Ibig sabihin, 800 for millimeter squared yung equivalent ng area na ito lang, yung nasasakupan ng netong column natin ay ng steel bar. Okay, thank you for listening. Yun po yung nasa.